Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. Ayan, so sa video po na ito, ipapakita po namin na kaya palang mag-produce ng 101 na poste ng dragon fruit ng mga mahigit more than 2,000 po na bulaklak, no? Ayan, so kakaunti, ano, nasa 101 lang po kami ng na poste ng dragon fruit, pero more than 2,000 po na bulaklak ang kaya pala, no? By the way, itong video po na ito ay noong June po. So peak season po yun, no? Mga last week po ito ng June 2024 po. So mga 3 days din po actually yung more than 2,000 po na bulaklak. Yan po, napakarami mga bunga. Sa isang poste po kasi ng dragon fruit namin, nag-average po ng 30 po to 50 na bunga po, no? Yan, so sa loob po yun ng isang buwan. So yan mga napuproduce po nila, no? Ayan. So kung mapapansin po niyo, bagong linis lang din po kami ng farm, no? So nagtanggal po kami ng mga damo mano-mano. So napaka-importante po na ma-maintain po natin na malinis po ang ating farm. So medyo magastos yan kasi kailangan ng tao na maglinis mano-mano po, ano? So nag-grass cutter din po tayo. Tapos in every poste po mano-mano pong tinatanggal po yung mga bunga. So yan po, no? Napakarami yung mga bulaklak at bunga po, no? Peak season po kasi kaya ganyan po talaga. So usually peak season dito is June, July po, ano? Napakarami po talaga niyan. Yan hanggang August, yan po. Tapos nagkakaroon nga pala, ano, sa mga baguhan sa dragon fruit farming, nagkakaroon din po na pala ng hibernation. So peak season po is June, July, August. Usually mga end part ng August, parang nag-stop siyang magbulaklak. Ganyan po, ano? Parang bakit siya tumigil na magbulaklak? Hibernation po yun kasi may stress po talaga yung tanim dahil sa sobrang dami yung na-produce at sa pabago-bagong panahon po. Bagyo, init, ganyan po, ano? So magi-stop siya. Pero mga kwan lang po yun. Mga 1 to 2 weeks lang na parang magi-stop siya. May pakunti-kunti pa rin naman. Then pagbalik po, mga September, ang dami na po ulit niyan. Ayan po, no? So wag po kayong magtataka na bakit nag-i-stop mamunga o mamulaklak. Normal lang po 'yon. So hibernation po 'yon, no? So stop konti pero marami po ulit. Ayan, so eto nga pala, ang nilalagay namin na mga fertilizers, no, is organic and natural lang po. So cow manure po. Ito po yung mga dumi ng baka. Yan. Nilalagyan din po namin ito ng carbonized rice hull at ng pinaglagarian po galing sa mga furniture shop. Yun, yung mga kusot o yung mga, basta yung mga pinaglagarian, pinaghalo-halo po namin at inilalagay po dyan. Ang paglalagay po ng fertilizers na ganon ay December to February lang. So yan, hanggang basta mapuno namin yung mga plant boxes kasi bababa yung mga yan, eh. So kumbaga magkukulang na. Dadagdagan ulit namin siya December to February. Kung natapos namin ng December, edi well and good po. So basta hanggang February lang paglalagay kasi po hindi na po pwede maglagay ng mga fertilizers kapag fruiting season. Kapag sabi natin May, June, July, August, September, October, November, hindi na po pwede maglagay ng mga cow manure, mga ganyan po, or any po na mataas sa nitrogen. Kasi po pag naglagay po kayo is imbes na bunga ang lalabas, sanga po ang lalabas. Sanga, as in sayang naman, no? So ang nilalagay po sa pag fruiting season, ito naman po yung mga mataas sa potassium, mataas kasi yung potassium pampatamis. Then mataas sa phosphorus, calcium, yan pampakapit ng tanim, pampatibay ng tanim, yun po. So calpos tsaka potassium po ang nilalagay pag fruiting season. So yung potassium namin dito, ang ginagamit po namin ay yung pinagbabaran po ng balat ng saging. Yan, so yung balat ng saging binabad sa tubig, yun po yung pandidilig. Pampatamis po yun ng bunga. Yun naman pong kalpos, ito po yung mga eggshells na i-ferment sa suka. Yan, may mga videos po ako tungkol doon, no? So panoorin nyo na lang po. Yun po, pampakapit, yan, pampatibay ng tanim. Yan po. Ayan, pwede rin po yung mga iba, yung mga gumagawa ng mga amino acid, mga FFJ, FPJ, mga ganun, no? So yun, yung mga expert po. Ako hindi ko pa nagagawa kasi yun, no? So sa limited time din po, no?
Ayan, so yan, kaya pala ng 101 na poste mag-produce din ng ganito po kadami, ano. So ang farm po namin, sa mga hindi pa po nakakaalam, dito lang po kami sa Barangay San Vicente, Burgos, Pangasinan, no. Yan, so sa mga malapit po dito sa Burgos, Pangasinan, pwede naman pong pasyalan dito, ano. So free entrance naman po, mag-message na lang po kayo, no, para at least andito po kami. Yan, kasi usually lumalabas din po kami, ano. Ayan, so mag-message po, nasa description naman po yung aking Facebook, Messenger, yan po, ano. Ayan, Agustina Tipen nga pala, so, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, no. So Agustina Tipen po, Facebook po, pwede nyo po akong i-message. Pwede nyo po akong maging free consultant, no, based po sa more than 7 years experience po sa dragon fruit farming, no? Ayan. Itong mga bulaklak pala na ito is binalot din po namin ng plastic bag nung hapon. Ayan. Kasi usually po pag maramihang mamumukadkad, umuulan po yan ng gabi. So binabalot po namin yan. Tiyaga talaga. So magbibigay ako ng video rin po tungkol doon, no? Then sa kinaumagahan po niya, madaling araw, mga 4 AM onwards po, tinatanggal po yung plastic at hinahan pollinate po namin. Ayan. Kaya po yung mga bunga dito sa amin is malalaki. Ayan, kapag hindi po kasi nagbalot as umulan, nawawash out po kasi yung mga pollens. Ang nangyayari dyan, maliliit yung bunga, or worse nga, namamatay, nalalaglag po yung bunga. Imbes wala na po kung i-harvestin, no? So nakakatamad mag-harvest kapag maliliit po yung bunga, no? So yan po, no? Maraming mga bunga at bulaklak. Ayan, no? So sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang. Yan. Tapos sa mga, para naman magkakilala pala tayo, ano, pakilagay naman po kung taga saan po kayo, ano. Ayan, kung saan po kayo lugar. Ayan po, ano. Ayan, so yan, ganyan po ang itsura ng ating farm po. So pwede nyo po kaming i-visit. Ayan, comment nyo po kung taga saan po kayo, ha, para at least alam namin kung taga saan po yung mga nanonood din sa mga videos po namin. Ito po yung ating dalawang gansa. Actually sa ngayon marami na, hanggang sa dyan mga 6 na po. As habang nagsasalita po, September na nga po pala ngayon, no? September 2024 na po ngayon, no? Ayan. So late na na-upload ko na itong video kasi sobrang dami rin ng mga ginagawa, no? And sa Facebook nagpo-post din po kasi ako. Pwede nyo po akong i-follow doon sa Facebook, no? Yan, so araw-araw po may mga update po ako sa Facebook kasi madali lang sa Facebook mag-upload, no? Nahirapan ako sa YouTube. Yan po yung ating mga bunga ng dragon fruit. Bunga, bulaklak, ayan po, no? Meron din po kami dito mga asunta, King Kong, Edgar, pero tsaka na po. So yun lang po sa video na ito. Thank you for watching and God bless. Till next video po ulit. Thank you.